Nakikipagsanib-puwersa ang gobyerno ng Pilipinas sa mga bansang may mataas na demand para sa Pinoy caregivers. Layo nitong tulungan ng ilang dating domestic workers na gustong maging lisensyadong caregivers o nursing aid. May unang balita si JP Soriano. Positive pulse, negative breathing. So anong gagawin natin doon? Follow up? Follow up medical assistant as I do rescue breathing. Blow, 1, 2, 3, 2. Blow, 1, 2, 3, 4. Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ang isa sa mga tinitiyak ng TESDA accredited school na ito sa Quezon City na naiintindihan ng husto ng kanilang estudyante gaya ni Bernalyn na dating domestic helper sa Saudi Arabia. Kapag naipasa niya kasi ang TESDA caregiving course na ito, tiyak na makakakuha siya ng NC2 o National Certificate 2 na magiging susi niya sa paghahanap ng trabaho sa abroad bilang caregiver. Ang mga mali itinatama ng trainer dahil sa tunay na buhay ng isang emergency, walang take two. Saan paharap? Palayo sa'yo? Paharap sa'yo? po sa akin. Bakit kailangan paharap sa'yo? Para po makita ko yung Okay, face. kung magbabamit siya. Ayon kay Bernalyn, mahigit 20,000 pesos ang paunang sahod niya sa Saudi noon bilang domestic helper. Nakaranas din daw siya ng pang-aabuso sa unang naging employer. Pero kalaunan nakalipat siya at inalagaan ng isang lola na Saudi national na naging inspirasyon din niya para mag-aral ng caregiving. Pwede po mag-elevate. Pagka DH, wala. Parang doon ka lang eh. Pero kung kung mag-caregiver ka, pwede kang mag-upgrade. Pwede kang magtrabaho as a nurse aide someday. Bukod po kay Bernalyn, parami na rin po ng parami ang mga dating household service workers o domestic helpers na nag-aaral ngayon ng caregiving. Ayon po sa Department of Migrant Workers, puspusan ang ginagawa nilang pagsasanay sa mga kababayan nating dating nagtrabaho bilang DH para makapag-aral ng caregiving, makapaghanap ng trabahong may mas malaking sahod, mas malaking benepisyo at dagdag proteksyon. Kung sakaling makahanap si Bernalyn ng trabaho bilang caregiver sa Europe, halimbawa sa Croatia, ang posibleng minimum na sahod niya ay aabot ng hanggang 1,000 euros o mahigit 69,000 pesos kada buwan. Hindi pa kasama rito ang overtime at iba pang benepisyo. Bumubuo na raw ng collab ang gobyerno ng Pilipinas sa mga bansang nangangailangan ng Pinoy caregivers na tutulong para sa pagsasanay sa mga dating domestic helpers na maging isang lisensyadong caregiver o nursing aid. Bukod pa ito sa programang meron na ang DMW at OWA para sa mga dating OFW na nais mag-aral ng mga bagong skills para makapag-level up ng ibang trabaho abroad. Kausap daw ng DMW ang mga bansa sa Middle East. Malaki rin daw ang demand sa Europe. It's happening as we speak, and then as again Croatia, Slovenia, and now again we are engaging receiving countries in the Gulf states along these lines, and this will also be a major track sa Abu Dhabi Dialogue chairship ng Pilipinas. Noon uso si Canada talaga ang target. Ngayon, since tumatanda na ang mundo natin, so nagsimula lumabas ang Japan, sila. Tapos si Australia, New Zealand. Ngayon, yung Europe, medyo nagko-compete na sila ngayon, kaya nag-uunahan na. Kaya marami na umaangat na talaga na, sige, domestic work ako before, mag-caregiver ako. Bukod sa mga dating domestic helper na naging caregivers, ayon sa DMW, may mga DH na may background sa education ang dumaan sa mga pagsasanay habang nasa Hong Kong. Inaasahang babalik sila ng Pilipinas para maging mga public school teachers. Ito ang unang balita, JP Soriano, para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.